Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. May mali sa Iron Placo na iyon, naisip ni Gerald. Tara, Gerald. May problema ba? Tanong ni Misty dahil nagtataka siya kung bakit nakatayo pa rin si Gerald sa lugar na iyon. Ay, mauna muna kayo. Gusto kong tumingin sa paligid ng mag-isa, nakangiting sinabi ni Gerald bago siya patuloy na tumingin kung saan umalis ang matanda. Okay, Saiji. Pero tatawagan ulit kita kapag malapit ng magtanghali para sabay tayong magtanghalian, sabi ni Misty nang mapansin niyang hindi pinapansin ng kanyang mga kaibigan si Gerald. Pagkatapos niyang pumayag, agad na sinundan ni Gerald ang matanda. Ang mga kababaihan mula sa grupo ni Misty ay agad na nagsabi ng mga masasamang salita kay Gerald pagkatapos niyang umalis. Bakit ginagawa mong kaibigan ang mga ganoong tao, Misty? Nakakahiya siyang makasama. Oo nga. Isang talunan. Mahirap maging masaya kapag nandyan siya. Oo. Please lang, huwag mo na siyang isama mamayang tanghalian. Ikumpara mo na lang ang suot namin sa suot niya. Ayaw mo naman na maging maliit ang tingin niya sa sarili niya kapag kasama niya tayo, di ba? Pinag-isipan ito ni Misty at malungkot niyang sinabi, tama. Kahit na saglit ko lang siyang nakilala, gusto ko lang sabihin sa inyo na siya ay isang mabuting tao. Tatawagan ko pa rin siya para sa tanghalian mamaya pero maging mabait naman kayo sa kanya mamaya, okay? Okay, fine. Pilit na sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan. Samantala, naabutan ni Gerald ang mukhang malungkot na matanda na katatapos lang magtayo ng kanyang stall sa isang medyo liblib na lugar. Umiling ang matanda dahil alam niyang walang tao sa lugar na ito. Kahit papaano ay walang sinuman ang magtatangka na palayasin ang isang taga-nayon na tulad niya dito. Nagmadaling pumunta si Gerald sa stall ng matanda at ngumiti siya bago niya sinabing, ito lang ba ang binibenta mo, sir? Alam mo, hindi ko talaga gustong pumunta dito ngayon. Maniwala ka man o hindi, ang organizer ng event ang nag-imbita sa akin. Nag-usap kami ng saglit at sinabi niya na kaya niyang mabenta sa mabenta ng mataas ang Iron Placo. Pero tingnan mo kung anong nangyari. Pinalayas ako ng mga tao doon bago ko pa maitayo ang stall ko doon kanina. May sigarilyo ka ba dyan, binata? Kung meron ka nito, aalis na ako kapag nakasigarilyo na ako. Kailangan ko pang magluto ng tanghalian para sa apo ko, sagot ng matanda sabay buntong hininga. Meron. Gusto ko lang kumpirmahin na inimbitahan ka ng organizer ng event noong nalaman nilang pagmamay-ari mo ang Placo, tama ba? Sabi ni Gerald habang nakatingin sa Iron Placo sabay abot ng sigarilyo sa matanda. Hindi mukhang espesyal ang Placo. Masasabi ni Gerald na ito ay simple ngunit sinaunang aura na nakapalibot dito, hindi ito may hahalin tulad sa mga antiko na bagay. Oo, nalaman ng organizer ng event na pagmamay-ari ko ito noong lumabas ako sa isang TV show. Alam mo yung palabas kung saan pinag-uusapan nila ang mga antiko na binibenta. Nakita ako sa isang segment ng show dahil ang Placo na ito ay tiyak na karapat-dapat na maituturing na isang antique. Ito ay ipinasa mula sa aking mga ninuno, alam mo. Kahit na sinabi ng mga eksperto mula sa palabas na iyon na ang aking antique ay may potential, sinabi din nila na ito ay walang artistic o archaeological value. Ang lakas ng loob nila. Pagkatapos nito, ang organizer ng kaganapan ay nakipagkita sa akin. Sinabi nila sa akin na ang item ay pwedeng ibenta sa mga foreigner sa mataas na presyo. Ito ang dahilan kung bakit nila ako inimbitahan sa treasure exchange event na ito. Sinabihan ako ng organizer na hanapin sila pagdating ko sa venue. Sinabihan din akong iabot sa kanila ang Placo kapag nagkita kami. Hindi ko talaga naiintindihan ang kahilingan niya noong panahong iyon at hindi ko pa rin ito naiintindihan hanggang ngayon, ngunit maaga akong dumating dahil nabalitaan kong makakakuha ako ng maraming pera sa pagbebenta nito. Kahit ilang oras akong naglakad sa lugar na ito, hindi ko pa rin sila mahanap. Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan kong mag-set up ng sarili kong stall sa inner area kanina. At saka, ang mga negosyanteng tulad nila ay medyo hindi mapagkakatiwalaan, alam mo ba iyon, binata? Malaki ang sansa na kung saan ay babayaran ako ng kalahati ng kinita ng mga negosyante sa pagbebenta ng antikwe. Dahil doon, lalo kong naisip na ibenta ito ng mag-isa ko, sabi ng matanda nang tuluyang maubos ang kanyang sigarilyo. Dali-daling inabot ni Gerald ang isa pang sigarilyo bago maingat na binuhat ang Iron Placo at tinimbang ito. Pagkatapos niyang mag-isip ng saglit, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip.
Nakangiting si Gerald nang lumingon siya sa matanda at sinabing, interesado akong bilhin sa iyo ang Iron Placque na ito, sir. Pwede mong sabihin sa akin ang presyo nito, anuman ang halaga. Bata, sasabihin ko sa iyo ngayon na ang bagay na ito ay walang anumang archaeological o artistic value. Isa lamang itong simpleng bakal na plako na ginamit para lokohin ang mga foreigner. Nahihiyang sinabi ng matanda nang sumama ang kanyang loob matapos humitit ng 2 sigarilyo na binigay ni Gerald. Okay lang ako doon. Magiging kapaki-pakinabang sa akin ang bagay na ito, kaya huwag kang mag-alala. Sigurado ka ba doon? Walang dahilan para magsinungaling ako. Gagamitin ko ang parehong presyo na binibigay ko sa mga foreigner, alam mo. Sabihin mo lang sa akin ang presyo. Saige. Huwag mong sabihin sa akin na hindi kita binalaan. Ibinibenta ko ito ng $77,000, sagot ng matanda habang namumula ang kanyang mukha. Ang tanging dahilan kung bakit siya naglagay ng napakataas na presyo ay dahil narinig niya na babayaran ng mga dayuhan ang anumang antikoy na bagay. Nang marinig iyon, pilit nang umiti lang si Gerald at sinabing, hindi $77,000, mas magandang bilhin ko ito $770,000. Kapag natanggap mo na ang pera, magiging komportable na ang buhay mo. Tatanggapin mo ba ito? Wala ka naman ng magagamit sa Iron Placque kapag hindi mo ito nabenta at saka. Gayunpaman, pinigilan ni Gerald ang kanyang sarili na sabihin ang isang bagay na talagang nakakakilabot. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pangungusap sa kanyang isipan. Kung talagang ayaw mong ibigay ito, makakaharap mo ang kapahamakan ng pagkamatay ng iyong buong pamilya. Talaga ba? Seryoso ka ba dito, binata? Sagot ng matanda nang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Napailing na lang si Gerald bago niya hiningi sa matanda ang bank account number habang nakangiti. Matapos ang isang maikling tawag, ang matanda ay nabigla pagkalipas ng 5 minuto nang makita niya ang $770,000 sa kanyang account. Salamat, binata, sabi ng matanda habang nakangiti kay Gerald. Ang kanyang kagalakan ay hindi nakakagulat dahil hindi niya akalain na maibebenta niya talaga ang Iron Placque na iyon sa malaking halaga. Binili ni Gerald ang bagay na ito dahil mayroong isang bagay na pambihira tungkol dito kahit hindi ito mukhang espesyal. Naramdaman niya noong una niyang pinagmasdan ang imahe ng araw kalahating taon na ang nakalipas. Isang gut feeling lang iyon, pero pinili ni Gerald na maniwala doon. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglakad papalapit sa kanila ang isang grupo ng mga tao na binubuo ng mga foreigner at lokal na nakasuot ng mga mamahalin na kasuotan. Nang makarating sila sa harap ng dalawa, ngumiti ang isa pang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit habang sinasabi, hayaan mo akong tingnan ang Iron Placque sa kamay mo, sir. Agad na natakot ang matanda na maagaw sa kanya ang kanyang pera nang makita sila. Dahil dito, mabilis siyang umalis sa eksena at hindi na naglakas loob na magtagal pa. Binigay naman ni Gerald ang Iron Placque sa isa pang matanda sabay sabing, sige. Dahan-dahang kinuha iyon mula kay Gerald at hinawakan ng matandang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang Iron Placque sa kanyang mga kamay bago dahan-dahang hinaplos ang ibabaw nito. Hindi nagtagal at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ano iyon, Schneider? Tanong ng isa sa mga dayuhan na mukhang maituturing na lider ng grupo. Hindi isang ordinaryong bagay ang Iron Placque na ito. Masasabi ko na may holy aura na pumapalibot dito, sagot ni Schneider habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis na nagbago ang itsura ng dayuhan nang makita niya iyon at agad niyang sinabi kay Gerald, magkano ang binayad mo dito? Babayaran ko ito ng 50 times ng halaga nito. Lumingon si Gerald kay Schneider nang marinig niya iyon. Ang matandang ito ay insightful rin tulad niya. Pero kahit pa magbabayad ang dayuhan ng 50 times sa original price nito, hindi pa rin ito bibitawan ni Gerald. Salamat sa offer pero hindi ko ito binibenta, sagot ni Gerald habang kinukuha niya ang Iron Placque mula kay Schneider. Kumunot ang noo ng dayuhan bago siya lumingon sa isang binata na nakatayo sa kanyang tabi nang hindi umayon sa kagustuhan niya ang sagot ni Gerald. Ang binata na ito ay mukhang may edad na 26 years old at nakasuot siya ng magagarang damit tulad ng iba pang mga tao sa grupo ng dayuhan. Nang makita niya ang kanyang pahiwatig, umiling ang binata at ngumiti bago sinabing, kung hindi mo alam, Sultan Lovewell ang pangalan ko at ako ang main organizer ng event na ito, Mr. Ako rin ang iyong master ng Lovewell family, kaya ngayon pa lang ay sinasuggest ko nang ibenta mo ito sa amin. Isipin mo kung paano nito gagawing komportable at walang pag-aalala ang kapag nakuha mo na ang pera. Sumagot si Gerald habang tinitingnan niya ang banayad ng ngiti ni Sultan, salamat sa offer, pero hindi ko ito binibenta.
Tumango si Gerald sa grupo bago niya sinubukang umalis dala ang Iron Plaque. Gayunpaman bago pa siya makaalis, isang matandang may puting buhok na kanina pang nakatayo malapit kay Zoltan, ang humakbang sa harapan ni Gerald at pinigilan itong umalis. Tumingin ito sa kanya at nakita ni Gerald na hugis triangle ang itsura ng kahangahangang iris ng lalaki. Medyo nakapikit ang kanyang mga mata, kaya napagtanto ni Gerald na ang maputing buhok na lalaki ay may mga mata na katulad ng sa makamandag na ahas. Alam ni Gerald sa puntong iyon na may lakas sa loob ang lalaking ito humaharang sa daanan niya. Nagbigay daan ang matagal na kasaysayan ng pamilyang Lovewell na bumuo ng isang tunay na pambihirang background. Anong sinusubukan mong gawin, Mar Lovewell? Tanong ni Gerald nang lumingon siya kay Zoltan. Umiwas lamang ng tingin si Zoltan nang mahigpit na hinawakan ng matandang may puting buhok ang pulso ni Gerald. Malamig siyang nagsalita habang hinihigpitan niya ang kanyang hawak, tulad ng nabanggit kanina. Handa siyang itaas ang presyo ng 50 times sa ibinayad mo. Bakit hindi ka pa masaya doon, mister? Bago pa man matapos ang pangungusap ng matanda, naglalabas na siya ng sikretong nalakas patungo sa katawan ni Gerald. Masyado mong binibigay ng lahat ng lakad mo. Napangisi si Gerald sa kanyang sarili bago niya iwinagayway ang kanyang kamay na parang wala siyang pakialam sa sinabi niyo. Sa simpleng kilos lang na iyon, naputol ni Gerald ang inner strength ng matanda. Gulat na tinitigan ng matanda si Gerald habang umuurong ito ng ilang hakbang nang maramdaman niya iyon. Sinabi ko naman sayo, hindi ko ito binibenta. Tigilan niyo ang kakapilit niyo sa akin, sabi ni Gerald habang paalis na siya. Sigurado ka ba na ang plaque ay isang kayamanan, Mersnider? Wala akong maramdaman na kahit ano mula dito, sabi ng dayuhan nang nakakunot ang kanyang noo, habang pinagmamasdan niya si Gerald na umaalis. Naglabas ng kompas si Mersnider bago siya sumagot, ang kompas ang naghatid sa atin dito, kaya positibo ako na ang Iron Plaque ang itinuturo nito. Ang kompas ay nakaturo pa rin ngayon sa direksyon kung saan nagpunta ang binata. Hindi ako pwedeng magkamali. Okay. Kung sigurado ka, Mersnider, kailangan nating makuha ang plaque na iyon kahit na ano pa ang mangyari, sabi ni Zoltan habang nakapatong ang mga kamay sa likod niya. Doon niya napagtanto na gulat ang ekspresyon sa mukha ng puting buhok na lalaki. Ano bang problema, Caleb? Paano, sabi ni Caleb habang nakatingin siya sa kanyang magkabilang kama, makikita ang kanyang pagkaulala. Magsalita ka, Caleb. Ano ang ibig mong sabihin na, paano? Ginamit ko ang aking inner strength ko kanina nang hawakan ko siya sa pulso pero huminto sa kalagitnaan ang inner strength ko. Paano ito nangyari? Nanatiling tahimik si Caleb, masyado siyang naguguluhan habang iniisip niya ang kakaibang pakiramdam na naranasan niya kanina. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Zoltan habang nakatingin sa lalaking maputi ang buhok. Dahil ang kanyang ama ang nag-imbita sa misteryosong Caleb kaya nirespeto siya ni Zoltan. Sigurado ako na may kakaiba sa binatang iyon, sagot ni Caleb habang malamig na tumingin sa direksyon kung saan umalis si Gerald kanina. Si Gerald naman ay nakarating na sa tabing ilog sa hindi kalayuan. Nang masiguro niyang nag-iisa na siya, kumapit siya ng mahigpit sa Iron Plaque bago niya inilabad ang kanyang inner strength dito. Ito ang dahilan kung bakit nabasag ang plaque. Nang mahulog sa lupa ang mga piraso ng bakal, isang sinaunang maikling dagger ang makikita na nahulog mula dito. Tama ang hula ko, may misteryosong bagay sa loob nito, sabi ni Gerald sa kanyang sarili habang pinupulot ito. Tiningnan niya ito ng maigi at ang maikling dagger ay napakatalim at isang itim na liwanag ang nagmumula rito. Makikita rin ang ilang kakaibang linya na parang ugat na nakaukit sa katawan nito. Naramdaman ni Gerald na may spiritual na tour ang paghawak ng isang magic artifact, sa isang paraan ay nakaramdam siya ng bahagyang kakaibang movement dito. Parang naiimpluwensyahan siya ng dagger na ito. Paglingon niya sa paligid, napansin ni Gerald ang isang malaking bato na mga 300 feet ang layo mula sa kinatatayuan niya. Sa isang simpleng pitik ng kanyang kamay, mabilis niyang inihagis ang dagger papunta sa batong iyon. Gumagawa ng kakaibang pagsipol nang umihip ito sa hangin. Maraming mga debris ang nagsiliparan sa buong lugar sa sandaling bumangga sa bato ang dagger. Habang lumilipad ang mga piraso ng sirang bato sa buong lugar, ang itim na maikling dagger ay agad na bumalik sa mga kamay ni Gerald. Sinuri niya ang kondisyon ng talim at nakita niya na walang kahit isang gasgas dito. Tuwang-tuwa si Gerald nang sabihin niya, isang malaking kayamanan ang nakuha sa pagkakataong ito. Aalis na sana siya nang biglang pumantig ang tenga ni Gerald nang makarinig siya ng mga kaluskos na nagmumula sa kanyang paligid. Hindi nagtagal bago sabay-sabay na lumabas ang 8 mga tao mula sa kalapit na mga bushes.
Pinalibutan nila si Gerald at silang lahat ay may malamig na tingin nang lumabas ang isang kalbong lalaki mula sa grupo ng mga tao. Hoy, go! Ibigay mo sa akin ang Iron Plaque kung ayaw mong mamatay. Nasaan na iyon? Ilang beses ko na itong inulit, hindi ko ito binibenta. Bakit pinipilit mo akong ibigay ito sayo? Hindi ba dapat maging magalang at mabait kapag ginagawa mo ito, payo ni Gerald? Itigil mo ang kalokohan mo. Kinumpirma na ni Master Sneder na ang item na ito ay hindi ordinaryong item. Hindi mo ba alam na masisira ang buhay mo kapag hawak mo ang bagay na ito? Sinubukan pang bayaran ng foreigner kanina ang plaque pero tumanggi ka. Humph! Ang malas mo ngayon. Ngumisi ang kalbong lalaki. Mas mabuting huwag mong subukan na lumaban pa. Ayaw kong pumatay ng maraming mga tao sa panahong ito, sagot ni Gerald nang malaman niyang nasa isang mahirap na posisyon siya. Ilang araw pa lang mula nang bumalik si Gerald sa normal niyang pamumuhay pero bumibilis na agad ang paghilom ng kanyang ugali. Kung tutuusin, nabigyan na rin siya ng pagkakataong mamuhay ng simple at walang pag-aalala na buhay na lagi niyang inaasam. Kahit na alam niya na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang, pinahalagahan niya ang katotohanan na maaari pa rin niyang maranasan ang kaligayahan sa simula pa lang. Nakalulungkot dahil tumawa lamang ang mga taong ito sa kanya. Baliw ba siya? Sinani niya talaga na ayaw niyang pumatay ng tao. Bata, sa edad ko, nakakita na ako ng ilang tao na naiihi sa kanilang pantalon kapag nalaman nilang mamamatay na sila. Kakaiba ang taong ito. Siguro masyado siyang na-overwhelm sa nakakatakot na pangyayari na ito para sabihin ang mga iyon. Magkasama kaming 8 sa ilang misyon, pero sa tingin ko laging may bagong mararanasan. Habang patuloy na nagtatawanan ang 8 tao, hanggang sa sumakit ang tagiliran, huminga ng malalim si Gerald at nagmakaawa siya sa kanila, hindi ako nagbibiro. Please, seryoso ako dito. Mabubuhay kayong lahat kung hahayaan niyo lang ako dito. Hahaha. Sige, tama na ang kalokohan para sa araw na ito. Patayin mo na lang siya at kunin ang Iron Plaque para matapos na natin ang ating misyon, sabi ng kalbong lalaki, habang sininyasan niya ang kanyang mga kasama na umatake. Masyadong kakilakilabot ang kanyang itsura sa loob ng ilang segundo. Napuno ng intensyon na pumatay ang mga mata ng 7 lalaki habang naglalakad sila papunta kay Gerald. Makikita sa kanilang mga mata na ang mga taong ito ay sanay ng pumatay ng tao. Kasalanan mo kung bakit ka mamamatay ngayon. Maghanda ka. Sabi ng kalbong lalaki habang ang isa sa kanyang mga tauhan ay inilabas ang isang maikling dagger at itinutok ito sa dibdib ni Gerald. Itinulak niya ito patungo kay Gerald at ilang segundo lang ay napagtanto ng umatake na sa kanya tumama ang kanyang dagger. Hindi niya alam kung bakit hindi tumama kay Gerald ang kanyang patalim. Ano? Iyon lang ang nasabi ng nakatulala na lalaki habang galit siyang sinagot ni Gerald, huwag niyong sabihin na hindi ko kayo binalaan. Pagkatapos niya itong sabihin, gumanti agad si Gerald ng malakas na sampal sa pisngi ng lalaki. Lumipas sa ere ang lalaki kahit na isang sampal lamang iyon. Hindi napansin ng lalaki na ang kanyang ulo na nag-deform habang umaagos ang dugo sa kanyang mga mata. Wala nang buhay ang lalaki nang humampas siya sa putika na ilang dosenang talampakan lamang ang layo. Marunong siya ng martial arts, sabi ng kalbong lalaki nang magulat siya sa mga pangyayari. Gayunpaman, agad niyang inayos ang kanyang sarili habang sumesenyas siya gamit ang kanyang malaking kamay at sinabing, huwag kayong magpigil. Patayin niyo siya. Sumunod sila sa utos niya at sabay-sabay na sumugod ang natitirang 6 na lalaki kay Gerald. Gaya ng inaasahan, hindi sila nakahanap ng paraan na makalapit kay Gerald nang sinubukan nilang umatake dito. Bago pa man masugatan sa kanila si Gerald, nakatanggap silang 6 na nakamamatay na suntok mula kay Gerald. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang 6 na tao ay nakahandusay na at wala ng buhay sa lupa. Makikita na nakaranas sila ng matinding sakit base sa nakakakilabot na ekspresyon sa kanilang mukha. Hehu, sabi ng kalbong lalaki, habang nagsimulang umagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ito ang punto na napagtanto niyang siya na lang ang natitira, ngunit hindi niya magalaw ang kanyang binti kahit na masyado na siyang natatakot. Gayunpaman, dumating na ang pinakamasamang pangyayari na maaring mangyari sa kanya. Nagsimulang maglakad palapit sa kanya si Gerald na ang mga mata ay kasing pula ng mga mata ng demonyo, at ang kalbong lalaki ay natulala na lamang sa sobrang takot. Nakatayo na ngayon si Gerald sa harap ng kalbong lalaki at sinabi niya, magiging maayos sana ang lahat kung nakinig lang kayo sa akin, hindi ba? Bakit mo ako pinilit na gawin ang lahat ng ito? Oo, tama ka.
Nangangako ako na lagi akong magiging mabait simula ngayon. Malaking misunderstanding lang ang nangyari kanina. Nakiusap pa nga ako na umalis ka na lang, natandaan mo ba iyon? Pero ano ang ginawa mo? Inutusan mo ang iyong mga tauhan na kalabanin ako. Hindi ba sumusobra ka na, sagot ni Gerald habang tinatanggal ang damo sa balikat ng nanginginig na lalaki. Papasensya na? Hindi ko na ito gagawin. Hindi ko. Inakala ng kalbong lalaki na pakakawalan siya ni Gerald kung magmamakaawa siya, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nagkamali siya. Bago pa man matapos ang kanyang mga sinasabi, umalingaw-ngaw ang masakit na hiyaw sa paligid habang ang apat na paa niya ay sabay-sabay na humiwalay sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang sumigaw, tumingin si Gerald sa isang puno at sumigaw siya, "Huwag ka nang magtago. Ipakita mo ang iyong sarili." Pagkatapos nito, maririnig ang mahinang kaluskos ng damo nang biglang lumabas ang isang matanda na may maputing buhok. Ang taong ito ay walang iba kundi si Caleb na ngayon ay namumutla sa sobrang takot. Hindi ko inakala na maabot mo ang napakataas na potensyal sa murang edad. Ako si Caleb Meret, inaamin ko na ngayon lang ako nakakita ng isang tao na may ganitong kapangyarihan. Sana alam mo na hindi ako kakampi ng mga taong iyon, mister. Magalang na kinausap ni Caleb si Gerald dahil nakita niya ang lahat ng nangyari mula nang basagin ni Gerald ang Iron Plaque gamit ang kanyang mga kamay. Intensyon niya talagang sundan si Gerald para makuha ang Iron Plaque, ngunit inobserbahan niya ang lalaki, at natulala siya sa pagkamangha nang makita niyang winasak ni Gerald ang malaking bato na iyon nang ihagis niya ng isang beses ang maikling dagger. Mula noon, hindi na siya nagtaka kung paanong napatigil ni Gerald ng ganoon kadali ang pagdaloy ng inner strength. Masyadong bihasa si Gerald para kalabanin niya. Iyon ang oras kung saan nagsimula siyang magtago sa likod ng puno at patuloy niyang inistop Gerald sa takot matapos niyang masaksihan ang tunay na lakas ng lalaking ito. Lalong lumaki ang respeto at takot niya kay Gerald nang mapansin niya noong una pa lang ang presensya ng binata. "Nandito ka rin ba para sa Iron Plaque?" malamig na tinanong ni Gerald. "Hindi ako magsisinungaling sayo, kaya umaamin ako na pumunta ako dito para makuha ang Iron Plaque. Pero ayaw ko nang ipagpatuloy ito pagkatapos kong makita ang iyong lakas." Pagkatapos niyang sabihin yon, yumuko ang lalaking mukhang ni 90 years old na sa harapan ni Gerald. Hindi nakakapagtaka kung bakit niya ginawa iyon matapos niyang masaksihan ang lahat ng mga pangyayaring iyon. Kinalkula ni Gerald ang kasalukuyang lakas ni Caleb ay katulad ng kanyang lakas kalahating taon na ang nakalipas. Masasabi rin niyang nahawakan na ni Caleb ang kanyang inner strength. Malinaw na mas mahina pa rin siya kaysa kay Gerald, ngunit ang matanda ay maituturing na isang champion base sa kasalukuyang kakayahan ni Caleb. Dahil doon ay unti-unting bumalik sa normal ang blood loss sa mga mata ni Gerald. Ang kanyang kahangahangang aura ay dahan-dahan ding nawala at ito ang dahilan para kay Caleb na makahinga ng maluwag. "Napansin ko na gumugol ka ng maraming taon ng pagsasanay para makontrol mo ang iyong inner strength. Hindi ito naging madali kaya hindi kita papatayin. Balaan mo lang ang iba na huwag na akong subukang labanan muli." Sabi ni Gerald nang bumalik sa normal ang kanyang ugali. "Salamat sa pagligtas sa buhay ko, susundin ko ang inutos mo, mister. Pero may isang bagay na hindi pa rin ako naintindihan," sagot ni Caleb na may pananabik sa kanyang mga mata. "Ano iyon?" "Ibinigay ko ang buong buhay ko sa martial arts, at naging champion ako 7 years ago. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay may susulat ang aking pangalan sa Weston Honor Roll para makilala ang pangalan ko para sa ancient martial arts ng pamilya ko. Pero tulad ng inaasahan, napakahirap makapasok sa Honor Roll. Gusto kong malaman kung ano ang ranking mo sa Honor Roll." "Ang Weston Honor Roll." "Hindi ko pa naririnig ang bagay na iyon," kalmadong sinabi ni Gerald. "Basta't maging champion ang isang tao, natural na ilalagay ang pangalan nila sa Weston Honor Roll. Ito ay isang uri ng rank list na kinokontrol ng 4 na pangunahing secret societies sa Weston. Pero kahit na nagsanay ka ng husto para maging isang champion, nagtataka ako kung bakit hindi mo alam ang Honor Roll. Hindi ka ba kabilang sa 4 na secret societies?" nagtatakang tinanong ni Caleb. "May 4 na secret societies?" "Meron. Ang mga pamilyang nangunguna sa mga secret societies ay ang mga pamilyang Yalaton, Naplock, Moldel, at ang Ferguson. Akala ko isa kang eksperto mula sa isa sa 4 na secret societies." "Narinig ko lang ang tungkol sa pamilyang Moldel," sagot ni Gerald habang nakataas ang isang kilay niya. Sa pagkakaalam ni Gerald, napakahiwag ng secret societies tulad ng sinasabi ng kanilang titulo.
Bihira silang makipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao dahil sa isang general agreement na ang kanilang mga bloodline ay iba sa mga ordinaryong tao. Dahil dito, mababa ang tingin nila sa karaniwang tao. Madaling silang humaharap sa ibang tao, ngunit ang secret society ay makikita sa buong mundo at binubuo ng mga miyembro mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. May posibilidad din na meron silang kasaysayan na umaabot sa mahigit 1,000 taon. Ang pagpapakilala ni Gerald sa pamilyang Moldel ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan kung gaano kalaki ang kapangyarihan at lakas na kayang taglayin ng mga secret societies. Naiintindihan ko ang lahat ng mga tao sa honor roll ay napakalakas, at ang mga mula sa 4 na nangungunang secret societies ay sinasakop ang humigit kumulang 80% ng mga miyembro sa listahang iyon. Nagmula ako sa pamilyang Meret at medyo nahihiya ako na aminin na hindi ito madali kahit na gusto kong ipagpatuloy ang pagmamalaki ng aking pangalan sa ancient martial arts ng aking pamilya. Nakalulungkot dahil wala ng iba pang champion sa loob ng pamilyang Meret na kayang makipagkompetensya para sa isang posisyon sa loob ng honor roll mula nang namatay na ang aking mga ninuno hanggang sa henerasyon ko, sagot ni Caleb habang pilit siyang nakangiti. Naiintindihan ko. Para naman sa 4 na nangungunang secret societies, gaano kalakas ang pinakamakapangyarihang tao doon? Tanong ni Gerald. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon, pero ayon sa mga sabi-sabi, may mga dakilang master sa 4 na pangunahing lipunan na namamahala sa kani-kanilang pamilya. Gaya ng sinabi ko, ang narinig ko ay isang tsismis lamang dahil hindi pa sinasabi ng mula sa secret societies kung totoo iyon. Ngayong mas marami ka nang nalalaman tungkol sa Weston Honor Roll, iniisip ko kung nandoon na ang pangalan mo. Base sa iyong lakas, siguro mas madali kang mapapabilang sa top 50 na tao sa honor roll, magalang na sinabi ni Caleb habang maingat na kinukuha ang isang lumang scroll na nakatago sa ilalim ng kanyang manggas. Binuksan niya ito para ipakita kay Gerald at makikita na nakalagay dito ang top 200 na tao. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa Weston Honor Roll kung hindi mo ito sinabi sa akin, imposible na ang pangalan ko ay makikita doon. Habang binabasa ni Gerald ang scroll, itinuro niya kung saan ang first place at bigla siyang nagtanong, teka lang, bakit blanco ang first place? Parang may inalis ang pangalan dito. Sabihin na lang natin na sobrang misteryoso ng tao na nasa first place. Batay sa sinabi sa akin ng tatay ko, ang taong nasa first place ay hindi matatalo kahit noong bata pa lang siya. Noong tumanda na siya, nakipag-usap pa siya sa ilang eksperto mula sa 4 na secret societies ng mag-isa. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang kayang makapagtalo kanya. Marami ang mga sumubok na alamin ang kanyang background, pero ang kanilang mga attempts ay palaging nabibigo dahil walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan ang tao na ito. Tulad ng sinabi ng tatay ko noon, walang sinuman ang maaring ituring na mas makapangyarihan kaysa sa kanya hanggat buhay pa ang taong iyon. Kumbaga, naisip din ng lahat na maging tradisyon na panatilihing blanco ang first place. Paliwanag ni Caleb na halatang interesado sa mga impormasyon tungkol sa honor roll. Na-appreciate ko ang paliwanag mo, sagot ni Gerald sabay tango. Speaking of which, dahil iniligtas mo ang buhay ko at halos tanghali na, sana pumayag ka na bigyan kita ng grand feast, sabi ni Caleb na sinusubukang kaibiganin si Gerald. Dahil maraming kaalaman si Caleb, naisip ni Gerald na makakalap siya ng higit pang impormasyon tungkol sa ilang bagay kung papayagan niya ang matanda na ilibre siya ng tanghalian. Dahil dito ay tumango lang siya, sinabing, sige. Tawagan ko lang muna ang kaibigan ko para i-update siya sa sitwasyon. Bigyan mo ako ng ilang sandali. Tawagan ni Gerald si Misty para i-cancel ang kanilang planong magtanghalian ng magkasama. Kung tutuusin, prioridad niya ngayon na makakuha ng mas maraming impormasyon kay Caleb. Ano na? Sasama ba siya? Kinakabahang tinanong ni Lydia nang ibinaba ni Misty ang tawag. Malamang ayaw niyang sumama sa atin dahil masyado mo siyang tinakot. Sagot ni Misty na dismayado ang kanyang tono. Masaya akong marinig iyon. Dahil wala na siya, sinabi ni Jamie na sa Logan Grand Hotel tayo mag-lunch. Sabay-sabay nating makikita ang pinakamagandang hotel sa Logan Province, tuwang-tuwa na sumigaw si Lydia nang pilit na tumango si Misty. Pero pagdating nila, agad silang hinarang ng isang waiter na nakatayo sa may entrance. Pasensya na pero may nag-book ng buong Logan Grand Hotel ngayon. Kailangan niyong pumili ng ibang restaurant. Pasensya na talaga, sabi ng butler. Agad na nadismaya si Lydia dahil gusto niya talagang kumain sa lugar na iyon. Sa sobrang excited niya, ilang beses siyang kumuha ng litrato ng hotel. Kumulo ang dugo niya nang hindi sila pinayagang pumasok. Gaano karaming tao ang pupunta sa hotel kung nabook nila ito?
Sa sobrang lawak ng hotel, siguradong may matitira pang upuan, di ba? Tanong ni Lydia. Umiling ang waiter sa katanungan niya. Bumuntong hininga si Lydia bago pinadyak ang kanyang paa sa sobrang galit habang sinasabing, nakakainis. Pumunta na lang tayo sa ibang lugar. Pwede naman tayong magtanghalian kahit saan tayo kumain, payo ni Misty. Pumayag ang kanyang mga kaibigan at umalis na sila mula sa lugar. Gayunpaman, si Lydia ay patuloy na lumingon sa hotel dahil ayaw niyang tanggapin na may nag-book ng buong lugar. Hindi nagtagal, makikitang huminto ang ilang magagarang sasakyan sa pasukan ng hotel. Nanlaki ang mga mata ni Lydia sa gulat nang makilala niya ang lahat ng mayayaman at prestiyosong mga tao mula sa Logan Province nang lumabas sila sa mga sakyan. Sinisigurado ng mga taong naghihintay sa labas na walang mga tupi sa kanilang mga suites na para bang may hinihintay sila. Hohoy! Tumingin ka doon. Hindi ba Marsander Lovewell ayon? Ang presidente ng pamilyang Lovewell, bulong ni Lydia. Sumunod si Misty sa direksyon kung saan nakatingin si Lydia at tumango siya, tama. Si Chairman Lovewell pala ang nag-book ng buong hotel. Pinapaliwanag nito ang lahat. Pero, hindi kailanman nag-host ng ganitong engranding party si Mer Lovewell pagkatapos ng nakaraang mga treasure exchange events. Nangangahulugan ito na may posibilidad na may darating na napakahalagang bisita. Isang napakahalagang bisita, sabi mo, sabi ni Lydia habang siya, at ang iba pang miyembro ng kanilang grupo ay kuryos na naghihintay kung sino ang mahalagang bisita. Hindi na nila kinailangan pang maghintay ng matagal para mabuksan ang pinto ng isang kotse na nakaparada sa gitna. Lumabas mula dito ang isang matanda na magalang na inimbitahan ang tila isang binata na lumabas ng sasakyan. Si Chairman Lovewell ay lumapit sa kanila at magalang na nakipagkamay sa kaninang binata na lumabas. Si Lydia naman ngayon ay biglang natulala habang sinasabi niya, teka. Hindi ba si Gerald iyon? Biglang napatakip sa bibig si Misty nang magulat siya sa kanyang nakita, oo siya nga. Sinabi niya sa akin na abala siya, kaya hindi siya nakasama sa atin na mag-lunch. Pupunta pala siya sa Logan Grand Hotel. Sinong may pakialam? Tingnan mo. Teka, bakit siya ginagalang ni Chairman Lovewell at ng iba pa? Hindi ba talunan lang siya? Tanong ni Lydia na parang nagulat siya at napahiya. Kung tutuusin, ayaw niya ang lalaking ito. Hindi niya inakala na meron pala siyang napakalakas na koneksyon. Sa ilang sandali pa, napaisip pa siya kung guni-guni lang ba ang lahat ng ito. Nakalulungkot isipin na sandali lang ang tinagal niya nang kinaladkad siya pabalik sa lupa ng realidad. Ngayong nalaman niyang influential na tao si Gerald, kinagat ni Lydia ang ibabang labi niya habang pinagsisisihan ang pagtrato ng masama kay Gerald noon. Mababa pa rin para sa standard ni Lydia ang kasuotin ni Gerald, ngunit napansin niyang gwapo ang itsura ng lalaking ito kapag siya ay nakatayo kasama ang lahat ng mga mayaman na negosyante. Si Gerald ay pumasok sa engranding hotel kasama sina Sander at Caleb, hindi niya napansin na si Misty at ang grupo ng mga kaibigan nito ay nakatitig sa kanya nang may pagtataka kanina lang. Akala niya ay simpleng salo-salo lang ang hinanda para sa kanya ni Caleb. Hindi niya inakala na invited din si Sander. Sigurado ka ba na ang taong ito ay makapangyarihan? Kahit anong tingin ko sa kanya, parang normal na lalaki lang siya. Bulong ni Sander kay Caleb matapos siyang hilahin sa likuran. Bakit naman ako magsisinungaling sayo, Sander? Mag-ingat ka at huwag mong maliitin si Mark Crawford. Lagpas sa imahinasyon ang kanyang lakas. Naiintindihan mo ba, sagot ni Caleb? Kung siya ay malakas talaga tulad ng sinasabi mo, siguro mapayapang malulutas ng pamilyang Lovewell ang mga krisis na kinakaharap namin. Kung mangyari man iyon, pararangalan ka ng aming pamilya ng may pinakamataas na paggalang sa natitirang bahagi ng aming buhay. Humph! Kung handa kang dumaan pa sa napakaraming problema para lang bigyan ako ng respeto, mas mabuting humingi ka ng tulong kay Mark Crawford. Matatapos ang lahat ng problema natin kung tutulungan niya tayo. Pagkatapos nito, lumapit sila kay Gerald bago sila tuluyang pumasok sa hotel. Isang party ang naganap, binati nila ang isa't isa at uminom sila ng maraming mga win. Maya-maya pa ay tinapik ni Caleb ang kanyang wine glass, nagpapahiwatig na kakausapin ni Sander si Gerald. Gayunpaman, medyo nag-aatubili si Sander na gawin ito. Sa bagay, kahit anong tingin niya kay Gerald, mukhang isang regular na binata pa rin ito. Lalo siyang nabalisa nang maisip niyang kailangan niyang humingi ng tulong sa isang ordinaryong tao. Habang iniisip kung paano siya magpapatuloy, isang malakas na tunog ang narinig ng hampasin ng isang middle-aged na lalaki ang kanyang baso ng alak sa mesa habang nakaupo siya sa tabi ni Sander.
Pagkatapos nito ay sinabi ng lalaki, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin sa likod ng party na ito, Chairman Lovewell. Sino ba talaga ang gusto mong i-entertain? Ang tanong ng middle-aged na lalaki ay indirect na tumutukoy kay Gerald na nakaupo sa seat of honor mula pa nang makarating siya dito. Naiinis ang matanda sa katotohanang iyon, ngunit dumoble ang inis niya dahil alam niyang sinusubukan din ni Sander na pasayahin si Gerald. Humph! Nagkaroon tayo ng party ngayon dahil matagumpay nating naimbitahan si Mark Crawford, sagot ni Caleb na may pilit na ngiti sa kanyang labi. Pasensya na pero kahit na nabubuhay ng napakatagal, hindi pa ako nakarinig ng isang tao na nagngangalang Mark Crawford. Humph! Sana maintindihan nating lahat na naroroon tayo ngayon dahil sumang-ayon tayong tumulong sa pamilyang Lovewell sa kanilang laban. Kasama ka namin ngayon, Master Meret, ang eksperto sa mga eksperto. Kung hindi pa yon sapat, ako na si Deo Sabinski ay kasali din dito. Dahil doon, hindi ko talaga maisip kung bakit inimbitahan ng pamilyang Lovewell ang binarang ito. Sabi ni Deo. Nakikiusap ako sa iyo na huwag kang maging bastos. Deo, nakangusong sinabi ni Caleb dahil medyo kinakabahan siya ngayon, alam niyang narinig ni Gerald ang lahat ng iyon. Nanatiling tahimik si Sander, ngunit halatang sumang-ayon din siya sa sinabi ni Deo. Matapos marinig ang lahat ng iyon, napatingin na lamang si Gerald kay Caleb. Gaya ng inaasahan, hindi lahat ng tao ay magugutuhan ang pagkatao mo. Nang mapansin ito, ibinabalang ni Caleb ang kanyang ulo sa paraang humihingi ng tawad, ganito ang sitwasyon, Mr. Nakilala ko si Sander ilang taon na ang nakararaan at nangako ako noon sa kanya na tutulong ako sa pamilyang Lovewell kung napunta sila sa mapanganib na sitwasyon. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay dahil gusto kong tuparin ang pangakong iyon. Nakakalungkot aminin na ang mga kalaban ay napakalakas pa rin para sa akin. Natatakot na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makipaglaban sa kanila. Sa madaling salita, handa ka bang tulungan kami? Malamig na sumagot si Gerald nang marinig niya ang request ni Caleb, pasensya na pero ayokong mangialam sa problema ng iba. Nang marinig iyon, bigla na lang sumimangot si Sander habang ibinababa ang kanyang winglass. Sumagot naman ni Deo, sinasabi mo na ayaw mong mangialam sa problema ng iba pero wala ka lang lakas ng loob na lumaban, di ba? Tara, ipakita mo sa amin kung anong mga trick ang tinatago mo. Mas mabuti pa kung labanan mo ako ngayon din para makita ni Chairman Lovewell kung ano ang aktwal na kakayahan mo. Hindi ako interesado na makipag-away, prangka na simabi ni Gerald. Sa oras na iyon, nakadikwatro si Sander. Natatawa na lang siya noong naisip niya si Gerald ay isang makapangyarihang eksperto kanina. Sa tingin ko ay walang kabuluhan para sa akin na ipagpatuloy pang kumain dito, Master Merete. Aalis na ako ngayon. Salamat sa libreng lunch, sabi ni Gerald habang panandaliang sinuri ang paligid bago siya ngumiti kay Caleb. Sandali lang, Mister, sagot ni Caleb nang mabilis siyang kumapit kay Gerald na kakababa lang sa upuan. Pasensya na dahil hindi ko sinabi ang lahat ng ito noon pa man. Para maipakita ko ng maayos ang aking paghingi ng tawad, inutusan ko ang isang tao na ihanda ang isang bagay na kailangan mo. Nabanggit mo kanina na pumunta ka dito para lang hanapin ang Holy Fox. Bago niya ipagpatuloy ang kanyang pangungusap, ipinalakpak ni Caleb ang kanyang mga kamay at may subordinate na pumasok sa kwarto na may hawak na mapa. Ito ang mapa ng mga daanan sa Everdare Forest. Mula noong sinaunang panahon, bihira na dumaan ang mga tao sa primeval na kagubatan na ito. Pero ang mga ninuno ng pamilyang Meret ay minsang nagsanay sa kagubatan na iyon. Para mapadali ang kanilang pagsasanay, gumawa sila ng mapa ng lugar. Kahit na hindi malaki ang maitutulong nito, naniniwala ako na pwede pa rin itong magamit sa iyong paghahanap para sa Holy Fox. Tanggapin mo ito, Mr. Caleb, hindi ba iyon ang mapa na hinahanap ng pamilya mo? Nanlaki ang mga mata ni Sander nang magtangka siyang magtanong ng isang bagay, ngunit itinaas lamang ni Caleb ang isang kamay niya para patahimikin siya. Halatang ayaw ni Caleb na ituloy ni Sander ang tanong niya. Dahil doon, muling tumingin si Caleb kay Gerald bago siya muling nagsalita, tanggapin mo na lang ito, Mr. Lumapit si Gerald para kunin ito dahil inaabot ito sa kanya ng walang kabayaran. Kung tutuusin, hindi niya tatanggihan ang isang bagay na magiging solusyon sa kalahati ng kanyang problema sa sandaling tumawid siya sa kagubatan. Pero bago pa man niya ito makuha, bigla namang sumigaw si Deo, ibigay mo sa akin yan. Inunat niya ang kanyang kamay at inagaw ang mapa mula sa subordinate bago siya tumalikod para tingnan si Gerald, gusto mo ang mapa na ito, Mark Crawford? Akin na ito ngayon. Kung gusto mo ito, agawin mo ito sa akin.
Nakatingin ng masama si Gerald sa kanya at pasimpleng kumaway siya sa kanya bago siya bumalik sa kanyang upuan. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tinanong ni Deo. Hindi sumagot si Gerald sa kanya at ginamit na lang niya ang kanyang tinidor para kaswal na magbuhat ng gulay sa kanyang plato. Hinawakan niya ang gulay at tinitigan ito ng saglit bago pumitik ng napakabilis sa kanyang pulso. Dahil dito, direktang lumipad ang gulay patungo sa mukhang matibay na pintong gawa sa kahoy sa private room. Sa isang saglit, nahulog ang buong pinto sa sandaling tumama dito ang dahon ng gulay. Ano? Laking gulat ni Deo sa kanyang nasaksihan na napabulong na lamang siya sa kanyang biglang pagtayo. Nagulat ang lahat sa eksenang iyon, lalo na ang kawawang waiter na nakatayo mismo sa likod ng pinto dahil naghahanda na siyang maghain ng mas maraming pagkain nang mangyari ang lahat ng iyon. Napatayo rin si Xander sa puntong iyon. Sigurado siya noong una na ordinaryong binata lang si Gerald na walang aktwal na kakayahan, ngunit alam na niya ngayon na siya ay nagkakamali. Hindi nila inasahan na kaya niyang durugin ang isang kahoy na pinto gamit ang isang dahon ng gulay. Gaano karaming pagsasanay ang kailangan niyang pagdaanan para maging napakalakas. Lalong nagiging nakakabagabag ang pakiramdam sa kwarto habang lumilipas ang oras. Naramdaman ni Deo ang pressure na ito dahil kasalukuyan siyang basang-basa sa malamig na pawis, bigla na lamang siya napabulong sa kanyang sarili, kaya niyang makasakit ng ibang tao sa pamagitan lamang ng isang dahon. Para mabawasan ang awkwardness ng sitwasyon, isa sa mga tao mula sa pamilya Lovewell, ang nakatayo sa gilid mula kanina, ay ngumiti at nagtanong, Master Sabinsky, hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi mo, pwede bang ulitin mo yung sinabi mo? Ramdam na ramdam ni Deo na mas maraming malamig na pawis na tumutulo sa kanyang baba habang nakatulala siya. Hindi ko inakala na kaya niyang makasakit ng ibang tao gamit lamang ang isang dahon ng gulay. Sa wakas ay nakaramdam niya ang bumubugsong adrenaline sa sobrang takot, nakakagulat. Hindi ko akalain na may napakalakas na tao na nabubuhay sa mundong ito. Nakatingin ngayon si Deo kay Gerald na may ibang pananaw. Bigla siyang natauhan na nasa kanya pa rin ang mapa, kaya agad siyang lumapit kay Gerald at magalang na inabot ang mapa bago niya sinabing, Mr. Crawford. Pasensya na kung minaliit ko ang kakayahan mo. Binabalik ko na sa iyo ang iyong mapa. Nagpalitan ng tingin si Xander at ang kanyang mga kapamilya nang makita niya iyon. Sa huli, isa-isang tumayo bilang paggalang kay Gerald. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging maingat kanina, Mr. Crawford. Para na lang rin kay Caleb. Sana matulungan mo ang pamilyang Lovewell sa kinakaharap naming krisis, sabi ni Xander bago siya yumuko ng malalim sa harapan ni Gerald. Tinago ni Gerald ang mapa at sinabi, ano ba ang malaking problema niyo? Hindi ba ito malulutas ni Master Meret? Ngayon lang nakapagtanong si Gerald dahil naibigay na sa kanya ang mapa na isang bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Hindi siya interesadong makialam sa mga gawain ng pamilyang Lovewell para lang sa kapakanan ni Caleb. Ayaw lang niyang maramdaman na may utang na loob siya sa mga taong nandito. Ganito nagsimula ang lahat pa. Sinimulan ni Xander na idetali ang lahat tungkol sa insidente. Noong nakaraan, nagkaroon ng isang kaaway ang pamilyang Lovewell dahil rin sa kagagawan nila. Ang kalaban na tinutukoy ay hindi sila pinakialaman sa loob ng ilang panahon dahil parang nakabalik na ito sa hometown. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, nalaman ng pamilyang Lovewell na napabagsak ng kanilang kalaban ang kanilang pinakamakapangyarihang mga bodyguard. Hindi nila alam kung paano siya naging malakas noong panahon na nawala siya, ngunit ang mas matinding issue ay noong sinabi niyang papatayin niya ang isang descendant ng pamilyang Lovewell tuwing lilipas ang 10 araw hanggang sa wala sa kanila ang naiwan. Sa ngayon, 2 descendant na ng pamilyang Lovewell ang parehong nasaktan at pagkatapos ng ilang panahon ay namatay na sa kabila ng mga utos ni Xander na nagbabawal sa alinman sa mga nakababatang henerasyon na umalis sa kanilang mga tahanan. Ang natitirang mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Lovewell ay nanatiling nagtatago sa kanilang mga tahanan. Ang kaaway na tinutukoy nila ay kilala sa pangalan na Damian Wake, at ang kanyang layunin ay simple lamang. Gusto lang ng lalaki na tuluyang mawala ang pamilyang Lovewell sa balat ng lupa, ngunit pagkatapos niyang takutin sila hanggang sa mawala na ang bawat miyembro ng pamilya nila sa tamang pag-iisip. Dahil dito, ang tanging magagawa ni Xander ay kumuha ng malaking grupo ng mga eksperto para protektahan ang kanyang pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit sila nag-host ng treasure exchange event ng mas maaga ng isang buwan. Ang kanilang plano ay ang maakit ang malalaking grupo ng mayayaman at makapangyarihang mga tao sa kaganapan. Kung mas marami ang bilang ng mga kalahok, mas magiging malakas ang puwersa nila. Bukod pa rito, mananatiling mapagbantay ang mga miyembro ng pamilyang Lovewell kapag mas lumaki ang bilang ng puwersa nila.
Naunawaan na ngayon ni Gerald kung bakit kinailangang lumabas ni Haven at ng kanyang mga kapatid para lang magpakasaya ng konti. Si Damian ay dating isa sa mga mayamang tagapagmana ng Logan Province, pero silang dalawa ng kanyang ama ay napakasama. Bayolente sila at lahat ng mayamang negosyante sa Logan Province ang nag-boycott sa kanila noon. Ito ang dahilan sa pagkawatak-watak ng kanilang pamilya. Pero dahil matigas ang ulo ni Damian kaya alam naming lahat na hindi siya titigil hanggat hindi nakapaghiganti sa lahat ng pamilyang nag-boycott sa kanila maraming taon na ang nakalipas. Literal na lahat ng miyembro ng pamilyang iyon. Kapag nabusog na ang kanyang paghihiganti sa pamilyang Lovewell, sigurado na sisimulan na rin niyang maghiganti sa ibang pamilya, sabi ni Caleb. Speaking of which, nakipag-appointment na kami sa kanya dati. Sinabi namin na maghanda siya sa isang labanan bukas ng gabi. Nakakahiyang aminin ito, ngunit napakalakas niya kaya sa tingin ko ay hindi ko siya kayang makalaban, dagdag pa ng maputing buhok na matanda habang umiiling ng napabuntong hininga siya. Tumingin si Sander kay Gerald at magalang na sinabi, isang pagpapala para sa amin kung makapagdesisyon kang tumulong sa amin, Mark Crawford. Pangit ang tingin ni Gerald kay Sander, kaya humarap siya kay Caleb at sumagot, sige. Pupunta ako para tingnan. Masaya akong marinig iyon. Pagkatapos nilang kumain, lumabas si Gerald kasama si Sander at ang iba pa sa hotel. Pagdating sa entrance ng hotel, agad silang sinalubong ng isang butler at sinabing, may mga tao mula sa Long family sa Yanken na gustong bumisita sayo, Chairman Lovewell. Ang pamilyang Long. Humph! Bakit nila ako pinuntahan? Sino ang pinadala nilang representative? Sagot ni Sander na mas confident na ngayong pumayag si Gerald na tulungan siya. Pinadala nila ang second lady ng pamilyang Long. Hinihintay kanya ngayon at nagdala pa siya ng ilang magagandang regalo para i-celebrate ang matagumpay ng treasure exchange event, paliwanag ng butler. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo nang marinig na iyon. Ang second lady ng Long family. Hindi kaya siya si... Ang representative ba ng pamilyang Long ay may apelyido na Yorke? Tanong ni Gerald. Agad nang umiti ang butler bago sinabing, oo. Nandito si Xavier. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Gerald nang marinig niyang nandito si Xavier. Kung tutuusin, mahigit isang taon na niya itong hindi nakikita at tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa babaeng ito. Sa paglipas ng panahon, natural lamang na unti-unting makalimutan ng isang tao ang mga pangyayari sa nakaraan. Gayunpaman, may isang pangyayari na hindi makakalimutan ni Gerald. Ang pangyayaring iyon ay ang panahon kung saan hinahabol siya ng mga tauhan ng pamilyang Long at ng Moldel isang buong taon na ang nakalipas. Desperado ang dalawang pamilya na patayin siya noon, ngunit sa huli ay hinayaan siya ni Xavier dahil mahalaga para sa babae na may ligtas ang kanyang buhay. Isang taon na ang nakalipas. Kamusta na kaya siya ngayon? Deserve niyang magkaroon ng mapayapang buhay. Sa madaling salita, mas maganda kung hindi na lang kami magkita, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, kasunod ang pilit na tawa. Mark Crawford. Mark Crawford, bulong ni Sander sa tabi niya. Sagot ni Gerald habang nakatulala. Haha. Nagtataka lang ako kung saan ka nakatira ngayon. Kung okay lang sa'yo, bakit hindi lumipat sa manor ng pamilyang Lovewell sa ngayon? Sasabihan ko ang iba na ihanda ang pinakamagandang kwarto para sa'yo kung papayag, mungkahin ni Sander. Sige, sagot ni Gerald sabay tango. Pagkatapos nilang makapagdesisyon, silang lahat ay bumalik na sa Lovewell family manor. Pagdating doon, naghiwalay na ng landas sina Sander at Gerald. Habang papunta si Gerald sa kanyang bagong kwarto, si Sander naman ay pumunta sa reception area ng kanyang tahanan para makipagkita kay Xavier. Masaya akong makita ka, Miss Yorke. Nakita ko ang mga regalong ipinakita mo sa amin at ang lahat ng mga ito ay mamahalin at napakahalaga. Nakakahiya naman para sa pamilya namin kung tatanggapin namin ang lahat ng ito. Magiliw na sinabi ni Sander. Masyado kang mabait, Chairman Lovewell. Naglaan ka pa ng ilang oras para makipagkita sa akin sa kabila ng iyong abala na schedule. Malaking karangalan na iyon para sa pamilyang Long. Sagot ni Xavier. Napangiti lang si Sander habang nakatingin kay Xavier nang marinig niya iyon. Sigurado si Sander na mayroong binabalak si Xavier dahil siya ang ginawang representative ng pamilyang Long. Isang babae na kinasal lamang sa pamilya nila. Kahit na nasa utak iyon ni Sander, nawala ang kanyang pag-aalala dahil sa ipinakitang kagandahang loob ni Xavier sa pamagitan ng masinop na paraan ng pagsasalita nito. Napansin iyon ni Sander kaya lumaki ang respeto niya kay Xavier.
Hindi na ako magpapasikot-sikot pa dahil busy kang tao, Chairman Lovewell. Pumunta ako dito ngayon dahil nagtataka ako kung nabasa mo ang corporate proposal na binuo ng pamilyang Long. Gusto ng pamilyang Long mula sa Yanken na magkaroon ng malakas na cooperation sa pamilyang Lovewell. Kung papayag ka, ang pamilyang Long magbibigay agad sa pamilyang Lovewell ng isang proyekto na nagkakahalaga ng $1,500,000,000. Ituring mo na lang ito bilang pagpapahayag ng aming katapatan. Kumibot ang mga talukap na mga mata ni Sander nang marinig niya iyon. Nanatili siyang kalmado kahit na excited talaga siya. Kung tutuusin, hindi siya nagmamadaling ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Nagpapasalamat kami sa iyong tiwala sa amin. Isantabi muna natin sa ngayon ang usapan tungkol sa kooperasyon ng ating mga pamilya. Narinig ko sa iyong mga kababayan na may mga pinsan kayo dito sa Logan Province. Hindi ako sigurado kung sinabi na nila sa iyo ang tungkol sa mga pamamaraan namin dito sa Logan Province. Ang mabuting relasyon sa pagitan ng pamilyang Long at Moldel ay dahil sa pagtutulungan nila sa larangan ng negosyo. Gayunpaman, hindi masasabi na maganda ang personal na relasyon sa pagitan ng pamilyang Moldel at Lovewell. Dahil doon, natural para kay Sander ang kagustuhang malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa affair dahil nandito na sa harapan niya ang representative ng pamilyang Long. Well-informed ka tungkol dito, Chairman Lovewell. Mayroon akong ilang pinsan at kamag-anak na nakatira dito. Dito ang hometown nila. Pero hindi na namin nakakausap ang bawat isa sa loob ng maraming taon. Kaya masasabi ko na ito ang unang pagkakataon ko dito sa Logan Province. Sa madaling salita, hindi ko alam kung ano ang mga pamamaraan nyo dito. Pero pwede kang makasiguro sa isang bagay. Kapag nakuha mo na ang project, siguradong kikita ang pamilyang Lovewell dito. Hindi ba masasabi mo na lalakas ang kooperasyon ng parehong pamilya natin kung nangyari iyon, nakangiting sinabi ni Xavier. Tumango si Sander bilang sagot. Sa sandaling iyon, pumasok ang butler sa reception area, sinabing, nakahanda na ang lahat para kay Mark Crawford, Chairman Lovewell. Pwede ko bang malaman kung may iba ka pang gustong ipagawa sa akin? Wala naman sa ngayon. Siguraduhin mo lang na sabihin sa iba na paglingkuran ng mabuti si Mark Crawford. Hindi sila pwedeng maging hindi maingat pagdating dito. Meron ka palang distinguished guest dito ngayon. Pasensya na at kinuha ko ang kaunting oras mo. Pero curious ako kung sino ang bisita mo na iyon para tratuhin siya ng may napakataas na respeto, Chairman Lovewell. Nakakapagtaka ito dahil ikaw ay isang napakataas at influential na tao, sabi ni Xavier nang nakangiti habang inaayos ang kanyang buhok. Haha! Maraming iba pang kilalang tao sa Logan Province dahil sa nangyaring treasure exchange event. Pero ang kilalang panauhin na kasama ko ngayon ay medyo naiiba sa kanila. Regardless, bakit hindi natin pag-usapan ang iba pang mga bagay sa ngayon? Huwag kang mag-alala, sigurado na makakahanap ako ng oras para maingat na basahin ang iyong cooperation proposal. Ilang araw pa tatagal ang event kaya bakit hindi ka manatili dito ng pansamantala, Miss Yorke? Kapag natapos na ang treasure exchange event, opisyal na nating pag-usapan ang tungkol sa agreement. Ano sa tingin mo? Isang karangalan para sa akin na manatili dito, Chairman Lovewell, nakangiting sinabi ni Xavier. Wala masyadong nangyari sa araw na iyon at ang sumunod na araw ay dumating sa lalong madaling panahon. Sinimula ni Xavier ang kanyang day off sa pagsama sa kanyang mga subordinates habang naglalakad siya sa Lovewell Manor. Ang manor ay napakalaki at maraming mga villa at VIP na lugar ang makikita sa loob nito. Nang makarating sila sa isa sa mga VIP area, pinahinto ng ilang mga gwardiya si Xavier at sinabing, "Pasensya na, Miss Yorke, pero hindi pinapayagang pumasok sa lugar na ito ang ibang tao maliban kay Chairman Lovewell. Mali ako para subukang makapasok sa lugar na ito. Pero nakuryos lang ako kung sikat ba talaga ang taong nandito. Naalala ko ang narinig ko tungkol sa isang Mark Crawford na parang mahalagang panauhin ni Chairman Lovewell. Si Mark Crawford ba ang nananatili sa kwartong iyon?" Tanong ni Xavier habang nakangiti sa kanila. Gayunpaman, hindi sumagot sa kanyang katanungan ang mga bodyguard. Dahil doon, bigla na lamang sumimangot si Xavier saka siya naglakad palayo. "Huwag ka sanang malungkot, miss. Marami talagang sikreto ang pamilyang Lovewell," sabi ng isa sa kanyang mga subordinates habang naglalakad sila. "Nag-aalala lang ako na baka maging kompetitor natin si Mark Crawford. Kung totoo iyon, hindi ba mawawalan ng saysay ang lahat ng nagawa ng pamilyang Long? Ang Sander na iyon ay isang tuso at malihim na tao. Kahit kausapin ko siya ng napakatagal kahapon, hindi ko pa rin maisip kung ano talaga ang iniisip niya.
Bakit siya nananatiling kalmado noong iniharap natin sa kanya ang isang kontrata na nagkakahalaga ng $1,500 million? Sagot ni Xavier habang nakakross ang kanyang mga braso. Sa ngayon, hintayin na lang natin na matapos ang event, alamin na lang natin kung ano ang sasabihin niya tungkol dito. Speaking of the event, bakit hindi ka na lang magpatuloy doon at suriin muna ang view sa paligid? Isipin mo na lang na ito ay isang pagkakataon na makipag-ugnayan ka sa mga negosyante mula sa iba't ibang lugar. Malaki ang maitutulong mo sa pamilyang Long kapag nangyari iyon. Tama ka, pero hindi ako interesado sa event na iyon. Saan pala tayo pupunta? Humph. Well, binanggit ni Sander ang tungkol sa mga pinsan at kamag-anak ko kahapon, kaya gagamitin ko na ang pagkakataon ito para bisitahin sila. Halos 7. O baka kahit 8 taon mula noong huli ko silang nakita, sagot ni Xavier nang bahagyang kumislap ang mga mata niya habang sinasabi iyon. Ilang sandali matapos niyang sabihin iyon, may dumaan na grupo ng mga foreigner sa kanya at sa kanyang mga bodyguards. Nakangiti na tumango ang mga ito kay Xavier, ngunit hindi niya napansin ang tingin na may pagnanasa sa mga mata ng lider ng kabilang grupo nang tumingin ito sa kanya. Maya-maya ay maririnig ang tunog ng doorbell sa loob ng isang maliit na neighborhood. Pagkabukas ng pinto, agad nang umiti ang isang babae na mukhang nasa 40s na nang mapagtanto nito kung sino ang bumisita. Iniisip ko kanina kung sino ang nasa pinto. Ikaw pala yan, Xavier. Kamusta ka? 8 years simula nung huli tayong magkita, di ba? Malalaki na kayong lahat ngayon. Haha. Ano pala ang kailangan mo dito? Ilang taon na tayong tumigil sa pakikipag-usap, hindi ba? Sabi ng babae na puno ng paghamak ang kanyang mga salita habang hinaharangan niya si Xavier sa pinto dahil ayaw niyang makapasok ito. Narinig ni Xavier ang ingay na nagmumula sa loob. Malinaw sa kanya na ang babae ay kasalukuyang may ilang mga bisita. Tita, nandito ako dahil napakatagal na mula nang pumunta ako dito para bumisita sayo. Maliban na mamiss kita, mapahamak na sinabi ni Xavier habang maingat niyang itinabi ang kanyang tiyahin at pumasok siya sa loob. Hohoy! Hindi ka pwedeng pumasok, galit na sinabi ng kanyang tita. Tulad ng hinulaan ni Xavier, may ilang mga bisita nga sa loob ng bahay. May ilang kababaihan at kalalakihan ang masayang nakikipagtawanan sa bawat isa habang nakaupo sila sa sopa, ngunit tumigil sila nang makita nilang nandoon si Xavier. Naging tensyonado ang pakiramdam mula sa oras na iyon. Nandito na pala ang minamahal na Xavier. Nagtataka ako kanina kung sino ang dumating. Kakaibang bisita ito. Tingnan mo naman ikaw, naging isang mahusay na babae ka na ngayon. Maririnig ang gulat at natutuwang boses mula sa isang middle-aged na lalaki na tumayo kaagad nang makita si Xavier. Matagal na panahon na nga talaga, Tito. Sabi ni Xavier sabay tango. Humph! Tama nga ang sinasabi nila. Kapag mahirap ka, walang maghahanap sayo, kahit na nakatira ka sa isang mataong city. Kapag yumaman ka, kahit ang pinakamalayong kamag-anak ay tatakbo para puntahan ka, kahit na nakatira ka sa gitna ng kagubatan. Nagtataka nga ako kung narinig na ng kamag-anak ko na iyon na ang syon ng aking pamilya ay napromote na. Ngumisi ang isang babae na nakaupo sa isa sa mga sopa bago makikita ang malamig na ngiti habang patuloy siyang nagbabalat ng orangge. Nang marinig iyon, ilan sa iba pang mga binata at babae sa kwarto ay nakatitig ng masama kay Xavier. Napakatagal na pero hindi nagbabago ang paraan mo sa pagsasalita, tita. Natandaan ko na ito rin ang lugar kung saan mo kinukutya at pinahiya ng sobra ang nanay ko noon, di ba? Nakangiting sinabi ni Xavier. Kumunot ang noo ng kanyang panganay na tito at nag-aalalang nagtanong, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, Xavier. Naalala ko na nagkasakit ang tatay mo noong taong iyon. Matagal na tayong hindi nag-uusap. Kumusta na siya ngayon? Magaling na siya ngayon, sagot ni Xavier habang inaalala ang insidenteng naganap mga 8 taon na ang nakalilipas. Nagkasakit noon ang ama ni Xavier. Noong nakaraan rin ay dinaya ng kanyang pera noong mga nakaraang taon, kaya wala siyang pera upang gamutin ang kanyang sakit. Dahil dito, pumunta si Xavier at ang kanyang nanay sa Logan Province dahil susubukan nilang humiram ng pera sa kanyang tiyuhin. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nag-abot ng tulong kahit na nakiusap ang kanyang ina. Kung hindi pa sapat iyon, pinalayas pa silang dalawa ng kanyang ina sa kanilang tahanan. Sila ay parang mga aso na pinalayas ng kanilang amo. Tinapon pa ng kanyang tiyahin ang lahat ng lokal na produkto na maingat na pinili ng nanay ni Xavier. Nakita ni Xavier ang lahat ng pagsusumikap ng kanyang ina na nakakalat sa lupa,
kaya pinanghawakan niya ang masakit na alaalang iyon sa kanyang puso hanggang sa araw na ito. Sa katunayan, ang masakit na pangyayaring iyon ang naging motibasyon niya na subukan ang kanyang makakaya para mag-aral ng maayos. Layunin niyang dalangin siya para hindi na siya maliitin ng mga tao. Dahil doon, nakapasok siya sa Maybury University. Nang makapasok siya, hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi pa rin siya makakatakas sa hirap kahit gaano siya nagsikap. Kahit na nakahanap siya ng isang boyfriend na tunay niyang hinahangaang, silang dalawa ay minamaliit pa rin ng iba. Hindi na niya ito kinaya dahil gusto niya maging prestiyoso, isang tao na may mataas na katayuan. Sa wakas ay nakuha na ni Xavier ang lahat ng iyon, kaya pumunta siya rito para sa makamit ang isang kahilingan na iningatan niya sa kanyang puso mula pa noon. Humph! Saka bakit ka bumalik dito? Kung nagkasakit na naman ang nanay mo ngayon, huwag mo na kaming abalahin at wala kaming pera, panunuyan ng panganay na tiyahin ni Xavier habang mayabang itong lumalapit sa kanya. Mukhang hindi mo ito napansin, pero nakasuot na siya ngayon ng ilang magagandang damit, mama. Sa tingin ko ay nandito siya para magpakitang gilas. Parang nakakuha siya ng isang mayaman na asawa, sabi ng isa pang babae. Nagpatuloy si Xavier nang hindi niya pinapansin ang mga sinasabi ng iba. Naalala ko na si Second Aunt ay naghagis ng $10 bill sa nanay ko, habang kayong lahat naman ay itinataboy kami. Tinawag mo pa itong kabayaran para sa mga local mountain products, kung tama ang naalala ko. Naalala mo ba ang alinman sa mga iyon, Second Aunt? Huminga ng malalim ang kanyang Second Aunt saka sumagot, ano naman kung ginawa ko iyon? Nandito ka ba para maghiganti sa amin? Sumagot si Xavier nang tumayo ang kanyang tita, hindi ko gagawin ang bagay na iyon. Sa totoo lang, pumunta ako dito ngayon para ibalik ang $10 para sayo. Nangako ako sa sarili ko noon na babayaran ko ang pera ng 100, mali, ng 10,000 beses ng halagang binigay nyo sa amin. Ngayon ang araw na iyon. Tumingin kayo sa bintana, Second at First Aunt. Nasa ibaba na lahat ang perang gusto kong ibalik sayo, dagdag ni Xavier habang nakaturo sa bintana. Nabigla ang kanyang mga tita nang marinig iyon. Tumingin sila sa labas ng bintana at pareho silang napatakip ng bibig sa gulat nang makita nila ang ibaba. Diyos ko! Halos lumuwa ang kanilang mga mata habang nakatitig sila sa lahat ng magagarang sasakyan na nakaparada sa labas. Gayunpaman, hindi iyon ang sobrang ikinagulat nila. Nabigla sila nang makita ang ilang punong bag na inilagay sa harap ng mga sasakyan. Kahit sa malayo sila, nakita pa rin nila ang mga dulo ng green dollar bill na sumisilip sa bawat bag. Agaw pansin ito, kaya ang Second Aunt ni Xavier ay napayuko sa sopa bago siya maingat na umupo at napalunok sa kanyang nakita. Biglang bumukas ang entrance door at mabilis na pumasok sa bahay ang mga nakaitim na suit na bodyguard ni Xavier. Makinig kayo ng mabuti. Ang pera sa ibaba ay nasa iyo na, pero hindi mo ito matatanggap hanggat hindi mo nasasabi sa mga tauhan ko ang tamang halaga. Hindi ka pwedeng kumain o uminom hanggat hindi mo nakuha ang eksaktong halaga. Huwag mong subukang magloko dahil nakatuon sa iyo ang atensyon ng mga tauhan ko, malamig na sinabi ni Xavier habang nakatitig siya sa kanyang Second Aunt na nanghihina na ang mga paa. Walang sinuman sa bahay na iyon ang naglakas loob na magsalita pa pagkatapos makita ang lahat ng iyon. Xavier! Mali kami para tratuhin ka ng ganoon. Please, masyadong maraming pera ito. Halos imposible para sa amin na malaman ang eksaktong halaga, nautal na sinabi ng kanyang tiyahin. Nagmakaawa siya kay Xavier dahil alam niyang pahihirapan siya ng babaeng ito. Bilangin mo ang halaga nito. Huwag mong hayaan na ulitin ko ito ng pangatlong beses. Sabi ni Xavier habang umiiyak sa takot ang kanyang Second Aunt. Hindi niya alam kung ano pa ang gagawin niya kaya tumahimik siya at nagsimulang magbilang ng mga perang papel. Tandaan mo, kailangan ko ang eksaktong halaga. Hindi pwedeng humigit at hindi pwedeng magkulang. Ang pera ay mapapasayo kapag tama ang halaga na sasabihin mo. Kung nagkamali ka, patuloy mong bibilangin ito hanggang sa maging tama ka, nakangiting sinabi ni Xavier bago siya pumunta sa gilid at uminom ng isang basong tubig na dinala sa kanya ng kanyang subordinate. May isang binata na nakasuot ng cap ay sumimangot sa ilalim ng kanyang maskara habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga kilos ni Xavier mula sa malayo. Ang una siyang narinig ay ang malupit na utos ni Xavier. Nagtaka ang binata kung gaano na ba kagulo ang kanyang isip para utusan ang kanyang tita na gawin iyon. Bakit ka naging ganito? Bulong ng binata sa kanyang sarili. Ang nagmamasid kay Xavier ay walang iba kundi si Gerald. Kanina pa niya inistalk si Xavier at meron siyang dalawang dahilan kung bakit niya ginagawa ito.
Una, gusto niyang makita ang kasalukuyang ginagawa ng pamilyang Long. Para naman sa pangalawang dahilan, gusto munang alamin ni Gerald kung may unfulfilled wishes si Xavier. Siya nga naman ang nagligtas kay Gerald noon. Bago makita ni Gerald ang pangyayaring iyon, naisip niya kung pwede niyang suklian si Xavier ng pagbigay sa kanya ng kanyang kahilingan. Sa kanyang pagkadismaya, nakita niya ang babae na ginagamit ang kanyang pera para muling maghiganti sa iba. Humph! Malamang wala siyang kahit anong hiling na hindi niya kayang ibigay sa sarili niya dahil marami na siyang pera ngayon. Hindi iyon magtatagal kapag tinapos ko na ang pamilyang Long. Maghihiganti ako sa kanila, kaya mag-enjoy ka muna sa iyong kapangyarihan habang kaya mo pa, sabi ni Gerald habang umiling. Tumingin sa huling pagkakataon si Gerald kay Xavier at aalis na sana siya nang bigla niyang narinig na sinabi nito, "Alam mo bang ang pamilya ko ay umaasa sa iyo noon? Naalala mo ba noong naghanda ng pera ang tatay ko noong una kang dumating sa Logan Province? Kahit pag ginawa niya iyon, talagang nagkaroon ka ng lakas ng loob na itaboy ako, ang nanay ko na parang mga asunggala noong kailangan namin ang iyong tulong. Hindi mo man lang kami pinapasok sa bahay. Kaya paano ako naging malupit sa inyo ngayon? Kung tutuusin, binibigay ko ang lahat ng ito sa iyo ngayon dahil mahal na mahal niyo ang pera." Nagsimulang manghingi ng tawad ang mga tito at tita ni Xavier sa kanya, ngunit nabigla si Gerald sa kanyang narinig nang makita niya ang eksenang ito. Iyon pala ang dahilan kung bakit siya naghihiganti. Tiniis pala ni Xavier ang pasakit at kahihiyab ng kanyang pamilya mula pa noong bata siya. "Manatili ka dito at bantayan mo sila. Huwag mo silang hayaang umalis hanggat hindi ka nila binibigyan ka ng eksaktong halaga," sabi ni Xavier nang inihagis niya ang basong hawak niya sa sahig hanggang sa nabasag ito ng napakaraming piraso. Galit na lumabas si Xavier sa kanyang bahay. Mag-isang nakatayo si Xavier sa tabing ilog, umaasa siyang magkakaroon ng kapayapaan ang kanyang isip. Sinundan siya ni Gerald doon at kasalukuyan siyang nagtatago sa likod ng isang puno. Aalis na sana siya nang bigla niyang nakita ang ilang matatangkad at nakasuot ng sunglases na mga dayuhan na naglalakad patungo kay Xavier. "Hello, Miss York," sabi ng isa sa mga dayuhan bago siya yumuko sa harapan ni Xavier. "Anong kailangan niyo?" Malamig na sumagot si Xavier dahil masama pa rin ang loob niya hanggang ngayon. "Hindi namin naiwasan na hindi panoorin ang mga ginawa mo sa mga taong iyon kanina. Mukha silang masasamang tao kaya gusto naming ialok sa iyo ang aming services para mawala sila sa iyong mga kamay," dagdag ng isa pang dayuhan. "At sino naman ang nagsabi na gusto ko silang mawala? Hindi niyo kailangang mangialam sa ginagawa ko. Sino ba kayong lahat at ano ang kailangan niyo sa akin?" tanong ni Xavier habang nakasimangot siya. "Nandito kami dahil hinahangaan ka ng aming boss, Miss York. Sinabihan niya kami na personal kang imbitahan sa tanghalian. I-appreciate it, pero wala ako sa mood," sagot ni Xavier habang sinusubukan niyang umalis at makipagkita muli sa kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ng ilang hakbang, bigla na lamang tumayo ang mga dayuhan sa kanyang harapan at pinigilan nila si Xavier na umalis. "Miss Yorke, sana huwag mo kaming ilagay sa mahirap na posisyon, paparusahan kami ng aming boss kung hindi ka pupunta. Pasensya ka na ha? Pipilitin mo ba akong sumama sa kanya para magtanghalian kaming dalawa ng labag sa loob ko? Hindi naman siguro abot sa ganyan ang mangyayari. Sana makipagtulungan ka sa amin para maiwasan ang ganoong pangyayari," sabi ng mga subordinate habang ang grupo ng mga dayuhan ay dahan-dahang lumapit sa kanya. "Teka lang. Hindi mo ba alam kung sino ako? Isa ako sa mga miyembro ng pamilyang Long mula sa Yanken. Nasa teritoryo ng Weston kayo ngayon, kaya mas mabuting huwag kayong magpadalos-dalos," sabi ni Xavier habang umuurong ng ilang hakbang. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone para tumawag ngunit biglang nagsalita ang lider ng grupo, "Sana huwag mo kaming sisihin dahil kailangan ka naming pilitin sa pagiging matigas ang ulo mo sa pagpapahirap sa amin. Hindi naman ito masama, okay? Kung tutuusin, baka hindi mo alam na may tsansang makikipagtulungan ka kay Master sa hinaharap. Kaya ngayon, bilisan niyo at dalhin niyo siya." Kinaway ng lider ang kanyang kamay pagkatapos ng kanyang utos, kaya ang iba pang mga tauhan niya ay agad na hinawakan ang mga braso ni Xavier. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.